Hello everyone! Ayan for today's video guys. Isishare ko lamang sa inyo yung aking nararamdaman. Yung nararamdaman ko sa mga oras na to bilang isang nanay na OFW na malayo sa kanyang pamilya, malayo sa kanyang mga anak, nangungulila. Ito yung pinakamasakit. Ito yung masakit na malalaman mo or makikita mo na yung anak mo is merong nararamdaman or nasasaktan. So nitong mga nakaraang araw, lumilimit nga sa pagsakit ng ngipin yung aking anak. So lagi ko siyang inuulukan na pabubunot na lang namin. Pero kapag sumasakit pumapayag siya, then kapag magaling na kinabukasan, ayaw na naman niya pumayag. Kapag sinabi kong dadalhin siya sa dentist, iyak agad siya. Ayaw niya, ayaw niya. Sabi niya, mama, ayaw kong ipabunot yung ngipin ko. Siguro, natatakot siya kasi kinakabahan siya, lalo't malayo ako. Wala siyang masasandalan ng lakas ng loob. So, dito nga mga nakaraang araw, lumilimit na talaga yung pagsakit niya hanggang sa yung pag-school niya, yung pagkain niya, pagtulog niya. Talagang nararamdaman niya na talagang masakit talaga. Kahit sino naman guys, kahit sa matanda man, kapag ngipin talaga yung umatake, talagang walang malakas na lalaki. Sabi nga, walang matibay ang loob kapag inatake yung sakit ng ngipin. So ayan, at kagabi nga ay talagang hindi daw pinatulog yung aking anak ng sakit ng ngipin. Sabi ko, talagang kailangan na nating dalhin niya sa dentist. So ayun, pumayag naman siya at sa part na to, nag-request siya sa akin na sasama niya si tita niya, kaya yung pinsan niya, yung kapatid ko, at saka yung kanyang pinsan. Close niya kasi yung pinsan niya na yon. So kanina, share ko lang yung nararamdaman ko. Habang papunta sila sa dentist, nag-update sa akin yung kapatid ko. Ako naman bilang isang ina na malayo na ako yung sobrang kinakabahan. Ako yung sobrang takot na takot. Yung pakiramdam ko na ako yung hindi mapakali. So hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko, hindi ako na mapakali sa sarili ko na ano na kaya nangyayari, ano na kaya. Tapos sabi ko nga, gusto ko makita kung ano yung reaction niya. Gusto ko malaman kung ano yung pangyayari na habang malayo ako. So, yun pa, nung pinanood ko na tong video na to, hindi ko maiwasan na maging emotional. Hanggang sa ngayon nga, medyo naluluha talaga ako. Hindi ko maiwasan na maging emotional kasi wala ako sa tabi niya. Siguro nakaka-relate sa akin yung mga magulang, mga nanay na malayo sa kanilang mga anak. So, sabi nga nila, isang magulang, kapag mahal mo ang pamilya mo, mahal mo yung anak mo, yung isusubo mo na lang, sila pa yung iisipin mo. Ganun yung isang ina. Yun yung pakiramdam ng isang ina. Yung kung maaari, hanggat maaari yung nararamdaman nila, kung maaari, ikaw na lang. Ikaw na lang yung makaramdam. So, sa part na to, ayan, naglagay na nga sila ng anesthesia. So, umiiyak siya dito at kumakapit siya dun sa kamay ng pinsan niya. At talagang sabi nga, kumakalog daw to yung tuhod. Kumaga kinakabahan talaga siya. Takot na takot siya na kahit anong ulok nila, kahit anong pag-aamo nila, talagang umiiyak talaga siya. Nung una kasi medyo relax pa siya, ipayag kasi siya. Tapos nito nga, nagturok na, ayan, iyak siya ng iyak dito. So, ako talaga yung laglagan yung luha ko habang pinapanood ko. So, ayun nga guys, at talagang sayang, nang hinayang lang talaga ako at isang aral na rin na sana habang maliit pa yung mga anak natin, maalagaan ng maayos yung kanilang mga ngipin ng tama para hindi na umabot sa ganitong part na kailangan na talagang ipabunot na bata pa naman sila. So, yung nalungkot nga ako kasi nalaman ko na wisdom tooth pala yung kailangang alisin na hindi na daw yung tutubo. So, nalungkot ako kasi ang bata pa niya para wala na siyang wisdom tooth. Ganun pa man, salamat na rin kasi hindi na siya sasakit. Wala na siyang mararamdaman sakit lagi na iiyakan niya gabi-gabi. So, ayun, at dito nga ay bubunutin na yung kanyang ngipin. At lalo na siyang umiyak dito ng umiyak. At ako naman habang pinapanood ko kanina, talagang ako din naman yung iyak ng iyak. Ako yung napapangibit. Parang ako yung napapanganga sa pakiramdam ko habang pinapanood ko. Naawang-awa ako sa kanya na hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Parang ako yung nanghihina, ako yung nalulungkot. Parang ako yung nasasaktan. So, ayun, at sabi niyo na OA ako, pero ito talaga yung nararamdaman ko bilang isang nanay na malayo sa kanila. So, ayun nga guys, at dito naman ay naging success yung pagbubunot ng kanyang wisdom tooth. At talagang nung matapos naman bunutan, hindi na siya umiyak at tumawa na rin siya. Tapos nawala na yung takot niya, nawala na yung kaba niya. Hanggang sa naging masaya na ulit siya. So salamat sa aking kapatid at sa kanyang pinsan na sumama at magmalakas ng kanyang loob para mabunutan siya ng maayos. Talaga naman dito, kapit na kapit talaga siya dun sa pinsan niya. Talagang siya kasi yung bata na medyo mahina yung loob sa mga ganitong pangyayari, sa mga ganitong part. Ayan, pag sinabi kasing doktor or tuturukan, talagang isa yan sa mga kinatatakot ng mga bata. Nung nalaman ko na wisdom tooth pala yung aalisin sa kanya, nakaramdam talaga ako ng panghinayang, nakaramdam ako ng lungkot kasi yun na sana yung permanent teeth niya sa wisdom tooth niya sa kanyang bagang. So, hindi na niya may enjoy na meron siyang bagang kasi natanggal na yun ngayon. Hindi na kasi yung tutubo ulit. So, sa mga bata na may hilig sa matamis, alam nyo na sana maalagaan natin ng maayos ang inyong mga ngipin kapag parang hindi na kayo umabot sa ganito
na kailangan na siyang alisin ng mas maaga. So, yun lang guys. Maraming salamat. Finally, well done. Congratulations sa'yo, Ate Queen. And thank you, Lord. Thank you for watching. Bye-bye.